Hi guys, sa video na to is ituturo po natin kung paano mag-reset ng printer na ang model niya is Epson L3210. So ito yung kanyang error na makikita natin sa yan. Blinking yung kanyang ink at saka paper sign. Paano yan i-reset? So punta lang po tayo sa ating computer. Ayan. Try natin mag-print. So open lang ako ng document. Ayan. So ito lang. Create. So itong document na to is try natin i-print. Ayan, page 1 lang. So ayan, makikita natin ang lumalabas na error, service required. So ito yung lumalabas. So minimize lang natin ito. So ito yung lumabas na error. So paano natin i-reset yan? Service required. So, mayroon akong ditong resetter. So, ilalagay ko rin ito sa description box. And then, before natin i-download or extract itong resetter, be sure po na so, cancel muna natin ito. Be sure po na naka-turn off yung inyong naka-install na antivirus. So, kung ano man yung mga antivirus na naka-install, temporary disable nyo lang. So, dito. So sa akin mayroon akong SMADAB na antivirus at saka yung kanyang built-in sa Windows is Windows Security Defender. So click natin ito, double click natin. And then click natin itong virus threat and protection. Then punta tayo dito sa manage settings. And then itong real-time protection, turn off lang natin. Ayan, then yes. So naka-turn off na siya. Close natin. And then itong SMADAB is disable din natin. Yan, right click lang and then exit. Okay. So naka temporary disable na yung ating antivirus. So i-extract na natin itong resetter. Right click lang. Kung hindi pa kayo nakapag-install ng WinRAR or WinZip, install nyo lang. Siguraduhin lang yung latest na WinRAR. Okay. Then extract. Ayan, yung password dito is yan, kopyahin nyo lang yung password na yan and then okay. So na-extract na yung file natin, yung resetter na dito. So double click lang natin, double click. So i-click natin itong adjustment program na folder and then double click lang. Then lalabas itong machine ID generator. So okay lang natin. And then automatic na makakopy na yung machine ID sa inyong computer na ginagamit. So open lang tayo ng notepad. Right click and then paste. So ito na yung machine ID natin na kanina natin pinapi. So save lang natin ito. Machine ID. Then click save sa documents, okay? Then minimize lang natin ito. Then back tayo. Then dito sa license, click natin ito and then double click itong license. And then mag-create po tayo ng license key. Okay? Then click lang natin itong license manager. And then add license, click natin itong add license. And then pangalan nyo, sample for me is GCTech. So pangalan nyo yung company, GCTech lang din. And then yung machine ID na generate nyo kanina. So ito yon, copy nyo lang, copy. And then paste nyo dito. And then dito sa
customize data is please subscribe lang sa aking channel. Customize data lang yan, kayo na yung bahala dito. And then i-click natin itong save. And then so nandito na yung ating license key. And then click natin itong create license key. Click. And then click OK. And then close na natin. Close. So ito na yung generate natin na license key na folder. So ito yun. So i-copy lang natin ito lahat. Copy. And then i-paste natin dito sa adjustment folder. Then paste. So ito na yon. And then i-click na natin itong receiver. Double click lang. So hintayin lang natin. So ayan, ito na po. Nagraran na yung ating receiver. Select lang natin ito. Model name sa ating printer. So pwede ito sa mga model na ito. Printer ngayon is L3210. Click natin ito. And then sa port is siyempre naka-detect na yan kasi naka-attach na yung ating printer sa ating computer. So automatic madidetect na yan yung kanyang USB port. Okay, click natin ito and then okay. And then click natin itong particular adjustment mode. Click. Ayan, lumabas ito. Adjustment. And then dito tayo sa maintenance. Ayan, dyan tayo. Click natin itong Whisk Ink Pad Counter. And then click OK. I-check natin itong main pad counter na box. And then ito yung platin. Ito din platin pad counter. And then ink system pad counter. Then click check. So ayan, so 100% na yung ating main pad counter. And then sa ating platin pad counter is 0. And then sa ink system pad counter is 48%. So i-check lang natin itong main pad counter and ink system pad counter. And then click initialize. And then click OK. So ayan, pag nag-encounter kayo ng ganyan, ulitin nyo lang, click OK, and then initialize lang again. Then click OK. So okay na yun ating printer. So turn off. Ayan, and then click natin itong OK. OK. Finish. So try natin yun ating printer. Ayan. So, na-reset na yung ating printer. Makapag-print na po tayo. So, click OK. Close. Close lang. Wait. OK. Then, try na natin mag-print. Try natin mag-print. Print. So, ayan. Nakapag-print na po tayo. Ayan. So, nakapag-print na po tayo. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video.